air sign. Gemini, Libra, and Aquarius. Hello my dear! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para sa araw ng June 8, 2026. Titingnan natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo mag-proceed or bago tayo magpatuloy sa ating reading, kukunin ko po muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Maraming salamat po. Gusto ko rin po magpasalamat doon sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear! Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy ka po dito at mahanap mo or maiprovide ko my dear kung ano man ang hinahanap mo sa iyong buhay. Kagaya po ng lagi kong nasasabi or nasasambit bago tayo magpatuloy sa ating reading, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Let's go na tayo, air sign. Gemini, Libra, and Aquarius. Tingnan natin kung anong meron ngayon. We have here the 8 of Cups. Clarify natin siya. Paki-clarify po, ano to? The Ace of Swords. Ay, may konting lungkot akong nakukuha dito, no? Kasi ang Ace of Swords is, actually, ang Ace of Swords maganda to kasi this is more on the gift of knowledge, my dear. Ibig sabihin, sa araw na to is mabibiyayaan ka ng talino, ng kaalaman, okay. Kaso, nalungkot ako kasi 8 of Cups. So, mayroon kang tatahakin, my dear, na panibagong landas, panibagong buhay. Okay, yun ang nakukuha ko dito. And meron kang mga maiiwan na tao. Meron kang mga ikakat, my dear, na tao. And ginagawa mo to hindi dahil sa parang gusto mo talagang ikat. Ginagawa mo to, my dear, kasi ito yung nararapat. Ito yung tama. Kaya maski parang malungkot o may bigat dito sa reading na to, ginagawa mo to, my dear, kasi ito yung nare-receive mo na message galing kay Ace of Swords at ito yung nararamdaman mo na tama. So, may panibagong journey ka na bubuksan. Kumbaga, dadalawin ka ngayon ni Ace of Swords. Sasabihin sa'yo na air sign, pwede mong gawin to, ganyan. Pero at the same time, may sakripisyo siya sa energy ng 8 of Cups. Aalis ka na doon sa, baka hindi naman kasi talaga siya healthy, no? Baka hindi naman talaga siya nakakatulong talaga sa'yo. Kaya ka lang siguro nag-i-stay kasi nakasanayan mo o baka mahal mo, yung mga ganon, no? So, minsan kasi, hindi minsan, madalas, ang nangyayari sa atin is nag-i-stay tayo dun sa isang sitwasyon kahit na hindi naman na okay. Maski wala naman ng growth, hindi na tayo nag-grow, wala nang nagiging improvement sa buhay natin, nag-i-stay tayo kasi nga, yun ay nakasanayan natin. O di kaya, mahal natin. Most of the time, yung salitang mahal, yung love. Kaya nag-i-stay tayo. Pero this time kasi, my dear, nag-detach ka, my dear, emotionally, no? Pinapatay mo yung iyong emotion, pinapatay mo yung pagmamahal, my dear, kasi mas pinipili mo yung growth, yung upgrade sa buhay, yung improvement. Medyo malungkot yung nararamdaman ko, my dear, no? Medyo
may konting bigat akong nakuha kaagad. Okay, let me see my dear. Additional cards. We have here the Eight of Pentacles. Okay, tama. For some of you, baka may kinalaman sa work. Maybe you're going to build yourself. You're gonna work out yourself. Baka yung iba sa inyo is nagpo-focus na kayo sa usapin ng pinansyal kaysa sa love. Yun na nakukuha ko. More on upgrade. Sabi ko nga, my dear, sa araw na to, gagawin mo to kasi ito yung nararapat. Ito yung tama. Hindi mo siya ginagawa dahil gusto mo talaga. Sakripisyo to, my dear. Yun na nakukuha ko. Tingnan natin. Additional cards pa tayo. Maganda ang Eight of Pentacles. The Hermit. Sana, ang nakukuha ko, dapat noon mo pa to ginawa. No, dapat noon mo pa to ginawa, my dear. So, nandun ka, my dear, sa moment na nare-realize mo na dapat noon ko pa to ginawa. Pero parang na-stuck ka dun sa isang sitwasyon kasi parang mayroon ka namang valid reason kung bakit ka na-stuck dun sa sitwasyon na yon. Pero nararamdaman mo kasi ngayong araw na to na dapat noon ko pa to ginawa. Dapat noon ko pa to inumpisahan. Ganun na nakukuha ko, my dear. Let me see. We have here the Seven of Pentacles. Okay. For some of you, nare-realize din nyo sa araw na to na hindi mangyayari yung gusto mo pag nandito ka lang sa sitwasyon na to. Pag hinayaan mo lang na ganito lang yung sitwasyon, yun ang nakukuha ko, my dear. Kaya for some of you, lalo na nga sabi ko, my dear, sa area ng money, no, sa pera talaga siya, my dear. So you will be building yung iyong kaperahan, you will be working, baka magnenegosyo ka, baka magtatrabaho ka, mag-a-apply ka, magpo-focus ka sa iyong kaperahan, or baka ayusin mo na yung buhay mo, my dear. Yun na nakukuha ko dito. Kasi nare-realize mo na, teka, ang tagal ko na sa ganitong sitwasyon, wala namang nangyayari. Why not try something new or something better? Yun na nakukuha ko, my dear. Malungkot tong araw na to. Nakakaramdam ako, my dear, ng lungkot talaga ngayong araw na to. Pero, ginagawa mo naman siya, my dear, ng dahil ito yung nararapat. Ito yung tama, my dear, para sa'yo. Yun ang nakukuha ko dyan. 2, 4, 5. Teka lang. We have here the Two of Pentacles. O, diba? Inaayos mo yung kaperahan, my dear. Kumbaga, mas pinipili mo yung tama ngayon. Mas pinipili mo yung tama ngayon, maski na alam mo na masasaktan ka or alam mo na parang hindi madali. Kasi alam mo ito yung tama, ito yung tamang gawin. Naiisip mo, my dear, na walang nangyayari sa'yo sa current situation mo ngayon. Kaya, mas pipiliin mo na mag-upgrade. For some of you, baka mag-abroad kayo. For some of you, baka magnegosyo kayo. Basta may kinalaman sa usapin ng pinansyal. And may mga detachment, my dear. May mga hiwalayan akong nakukuha. Nang dahil sa 8 of Cups. We have here the Knight of Sword. Sa energy ng Knight of Sword, posibleng mabilisan to, my dear. Like, biglaan mo na lang mararamdaman, bigla mo na lang siyang gagawin. Bigla ka na lang, baka pagising mo ngayon, araw na to, bigla mo sasabihin na, ay, ayoko na, pagod na ako. Yung parang ganon, okay? Biglaan kang gagawa ng mga changes. And, hindi mo ipapakita, my dear, na nalulungkot ka. Hindi mo ipapakita, my dear, na nasasaktan ka. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Kasi gusto mo na parang maging magaan lang to. Lalo na kung sa relationship, gusto mo maging magaan lang to for both of you. We have here the energy of, may bonus card ka, the Hangman, okay? Bonus mo is the 9 of Cups, may kinalaman sa yung mga wishes and manifestation. Ito yung magka-partner dyan, my dear. Kung makikita mo, my dear, gusto mo na talagang makaalis dun sa isang sitwasyon. Napapansin mo na siguro, my dear, na wala ng growth, wala ng improvement, na hindi mangyayari itong mga, nai-stuck ka lang, my dear. Ang dami mong pangarap siguro sa buhay, ang dami mong gusto mangyari, pero habang nandiyan ka sa sitwasyon na yan, habang siguro kasama mo yung tao na yan, hindi ka mag-grow.
Kumbaga parang napaka-imposible na mangyari itong mga bagay na gusto mo mangyari. Kaya sa araw na to, you are deciding, my dear, na gumawa ng isang desisyon na maski mabigat, na maski mahirap, my dear, kailangan mo siyang gawin. Maganda naman siya, pero yun nga lang, malungkot talaga. Bottom deck of the card is the energy of the Hierophant. Okay. Possible na spiritual awakening? Yes. So, dinalaw ka ngayon ni Hierophant, spiritual awakening, marami kang mga realization, my dear, tungkol sa sitwasyon mo. And pinupush ka, my dear, ni Hierophant na mag-proceed ka sa energy ng Six of Wands, na ipagpatuloy yung mga pangarap mo. It's never too late. It really doesn't matter kung ilang taon ka na. Kaya pa yan, sinasabi ng Hierophant over here. Okay, you will be doing some research, my dear, kung paano mo magagawa ito. Baka meron ka rin mga kakausapin na mga tao sa araw na ito na tutulong sa iyo, my dear, para makapag-umpisa ka or magawa mo kung ano tong mga bagay na ito, my dear. Baka makakarinig ka rin, my dear, sa mga tao sa paligid mo ng advice na magko-confirm ng nararamdaman mo ngayong araw na to, na sasabihin sa iyo, tama yan, air sign, mag-move forward ka na, mag-let go ka na, gawin mo to, gawin mo yan, or baka mag-offer sa iyo, my dear, ng opportunity, tara, mag-abroad tayo, or tara, ganitong gawin natin, magnegosyo tayo, so on and so forth. So, yun ang nakukuha ko dito, my dear, sa card na to. Possible, my dear, na meron kang makausap na tao ngayong araw na to na mag-confirm nung iyong nararamdaman. Kaya, mapipilitan ka na gawin talaga siya. Okay? Medyo malungkot talaga siya, my dear, pero yun lang. Parang sinasabi siguro sa'yo, my dear, na gawin mo na ngayon bago ka pa magsisi. Kumbaga, nasa huli lagi ang pagsisisi. Parang hindi ka magsisi. Sige na, umpisahan mo na yan. Walang nangyayari sa'yo dyan. Ang tagal-tagal mo na dyan. Yung parang ganun na realization, my dear. Okay? So, my dear air sign, ito ang nasagap natin na message, energy para sa araw na ito, June 8, 2026. Kagaya po na nasabi ko, my dear, sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po.